Ang samyo ng kapeng barako at sinangagang unang bumati kay Gabriel Gabo de la Cruz. Pagkagising niya, isang ngiti ang agad na gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang kanyang umaga sa loob ng halos isang taon, isang umagang payapa, isang umagang buo. Mula sa kanilang silid, sa ikalawang palapag, tanaw niya ang hardin kung saan ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga dahon at sa malayo, ang marilag na bulkang Taal na tila isang pinturang binuhay. Para sa isang arkitekto na tulad niya, ang bahay na ito sa Tagaytay ay ang kanyang obra maestra. Ngunit hindi ang disenyo o ang tanawin ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Ito ay ang tunog ng mahinang tawanan mula sa kusina. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Doon, sa kanilang maluwag na kusina, nakita niya ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Si Isabel, ang kanyang magandang asawa, ay abala sa paghahain ng almusal. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa isang magulong messy bun at kahit nakapajama lamang ito, ang ganda nito ay nangingibabaw pa rin. Sa tabi niya, nakaupo sa hapagkainan ang kanyang 8 taong gulang na anak, si Angela o Gela, gaya ng tawag nila. Tahimik itong kumakain habang nakatingin sa kanyang coloring book. "Good morning, my king," bati ni Isabel. Ang mga mata nito'y nagningning nang makita siya. Lumapit ito at hinalikan siya sa labi. Isang halik na lasang kape at pagmamahal. "Good morning, my queen," sagot ni Gabo. Niyakap ang asawa mula sa likuran at ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. "Ang bango naman ng umaga ko." Tumingin siya kay Gela. "Good morning, my little princess." Isang maliit na ngiti lamang ang isinukli ng bata bago ito muling yumuko sa kanyang libro. Normal na yon para kay Gela. Mula nang pumanaw ang kanyang ina na si Althea, naging mas tahimik at mahiyain ang anak. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam ni Gabo ay isang biyaya mula sa langit. Ang pagdating ni Isabel, dahan-dahan, ibinabalik ni Belle ang kulay sa kanilang buhay. "Kumain ka na, honey. Baka lumamig pa yang longganisa," sabi ni Belle habang inilalapag ang isang platong puno ng pagkain sa harap niya. Masaya silang nagsalo-salo. Nagkukwento si Belle tungkol sa mga plano niya para sa araw na yon, habang si Gabo naman ay paminsan-minsang sumusulyap kay Gela na nananatiling abala sa pagkukulay. Sa isang saglit, napansin ni Gabo na tila may kakaibang tensyon sa mga balikat ng anak. Ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay naninibago pa rin ito. Kailangan lang niya ng panahon. Matapos ang almusal, nagpaalam si Gabo na may kailangan siyang tapusin sa kanyang home office. Habang paakyat siya, narinig niya ang malambing na boses ni Belle mula sa sala. "Wow, Gela! Ang ganda naman ng drawing mo. Is that a castle?" Sumilip si Gabo mula sa itaas. Nakita niya si Gela na nakaupo sa sahig, napapalibutan ng mga Crayola. Lumuhod si Belle sa tabi nito. Ang muka ay puno ng paghanga. Itinaas ni Belle ang kamay nito, marahil para haplusin ang buhok ng bata. At doon niya nakita yon. Isang bahagyang pag-urong, isang mabilis, halos hindi kapansin-pansing paggalaw ng balikat ni Gela palayo sa kamay ni Belle. Para itong isang hayop na biglang nakaramdam ng panganib. Agad namang ibinawi ni Belle ang kamay nito, na para bang wala itong napansin, at itinuro na lamang ang iginuhit ng bata. "You should add more stars here, sweetie," malamig na sabi ni Belle. Ang boses ay kasing tamis pa rin ng dati. "Para mas maging magical," kumunot ang noo ni Gabo. Guni-guni niya lang ba yon? Marahil, masyado lang siguro siyang nag-iisip. Ngumiti siya sa sarili at pumanhik na sa kanyang opisina. Pilit na iwinawaksi ang nakita. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, si Gabo na ang nagpa siyang magpatulog kay Gela. Bahagi ito ng kanilang ritual. Uupo siya sa gilid ng kama nito
Habang si Gela ay yumayakap sa luma nitong teddy bear, isang regalong bigay pa ni Althea. "Daddy, can you tell me the story of the night again?" Mahinang pakiusap ni Gela, ang mga mata ay nakatingin sa kisame. Ngumiti si Gabo. Ito ang paborito nilang kwento. "Of course, princess. Once upon a time, there was a brave knight." Habang nagkukwento, hinaplos niya ang braso ng anak. Doon, sa ilalim ng dim light ng lampshade, isang madilim na marka ang sumalubong sa kanyang mga daliri. Isang pasa. Maliit lamang ito, halos kulay lila na. Ngunit sa maputing balat ni Gela, kitang-kita ito. Biglang natigil sa paghinga si Gabo. Ang lahat ng pagdududa na pilit niyang ibinaon kaninang umaga ay biglang bumalik. Mas malakas, mas nakakakaba. "Anak, anong nangyari dito?" tanong niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nag-iwas ng tingin si Gela. "Nadapa po ako sa school, Daddy. Sa may playground." Ang sagot ay mabilis, halos rehersado. Tinitigan ni Gabo ang anak. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng labi nito. May mali. Alam niya, bilang isang ama, na may mali. Hinalikan niya ito sa noo. "Okay, princess. Mag-ingat ka sa susunod, ha? Good night. I love you." "I love you too, Daddy," sagot ni Gela, bago ito mabilis na tumalikod at nagtalukbong ng kumot. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ni Isabel sa pasilyo. Ang mukha nito ay nag-aalala. "Tulog na ba siya, honey?" Hindi agad sumagot si Gabo. Tinitigan niya ang asawa, sinusubukang basahin ang anumang emosyon sa maganda nitong mukha. "Belle?" May pasa si Gela sa braso. Isang iglap. Ang pag-aalala sa mukha ni Belle ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng pagsisisi. "Oh my goodness, oo nga pala. I'm so sorry, honey. Sa sobrang abala ko, nakalimutan kong sabihin sa'yo." "Sabihin ng alin?" tanong ni Gabo. "Tinawagan ako ng teacher niya kanina," paliwanag ni Belle. Ang boses ay puno ng sinseridad. Nagkalaro daw sila sa playground at sa sobrang likot ni Gela, natumba siya sa may slide. Ipinatingin ko na agad sa school nurse at sabi naman ay pasalang daw. You know how kids are. Napaka-clumsy. Kasalanan ko. I should have told you right away. Ang paliwanag ay perpekto, lohikal, kapani-paniwala. Bawat salita ni Belle ay tila isang malambot na una na pumapawi sa mga matutulis na tinik ng kanyang pagdududa. Nakahinga siya ng maluwag. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Paano niya nagawang pag-isipan ng masama ang babaeng ito na walang ibang ginawa kundi mahalin sila? "It's okay, Belle. Nag-alala lang ako," sabi niya at niyakap ito ng mahigpit. "Salamat sa pag-aasikaso sa kanya." "Siyempre naman, honey. Anak ko na rin siya," bulong ni Belle at gumanti ng yakap. Pumasok sila sa kanilang silid na magkahawak kamay. Nahiga si Gabo sa kama. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng gaan. Pinanood niya si Belle habang nagsusuklay ito sa harap ng salamin. Ang bawat galaw nito ay puno ng grasya. Napakapalad niya. Alam niyang ito rin ang gugustuhin ni Althea para sa kanila. Ang muli silang maging masaya, ang muli silang maging isang buong pamilya. "Mahal kita, Belle," mahinang sabi ni Gabo mula sa kama. Lumingon ito, isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa mga labi. "Mas mahal kita, Gabo." Sa mga salitang iyon, ipinikit ni Gabo ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na anurin ng antok. Ang huli niyang alaala ay ang pakiramdam ng kapayapaan. Isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Madaling araw, ang buong bahay ay nababalot ng katahimikan. Isang mahinang tunog ang pumunit sa katahimikang yon. Isang hikbi. Nagising si Gabo, ang puso niya'y agad na kumabog. Tumingin siya sa paligid. Mahimbing na natutulog si Belle sa kanyang tabi. Hindi mula dito ang tunog. Muli niyang narinig. Isang impit na iyak, puno ng takot. Mabilis ngunit maingat siyang bumangon.
Sinisigurong hindi magigising ang asawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid at lumabas sa madilim na pasilyo. Ang tunog ay nagmumula sa kwarto ni Gela. Habang papalapit siya, mas lumilinaw ang iyak. Hindi ito ordinaryong iyak ng isang bata. Ito ay iyak ng isang taong nasa gitna ng isang masamang panaginip. Nakatayo siya ngayon sa labas ng pinto ng anak. Hindi niya ito binuksan. Nakikinig lamang siya. Ang kanyang kamay ay nakakuyom. "Huwag po, ayoko po." Bulong ni Gela sa pagitan ng mga hikbi. "Please, tama na po." Nagsikip ang dibdib ni Gabo. Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Anong klasing panaginip ang nagpapahirap sa kanyang anak ng ganito? At sa huling sandali, bago pa man niya maitulak ang pinto para gisingin ito, narinig niya ang mga salitang dumurog sa kanyang kaluluwa at naghasik ng lagim sa payapa niyang gabi. Sa gitna ng pag-iyak, sa isang boses na basag at puno ng takot, sumigaw si Gela sa kanyang panaginip. Isang pangalang matagal nang nawala, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. "Mami Althea, tulong." Hindi na nakatulog si Gabriel ng gabing iyon. Ang mga salitang binitiwan ni Gela sa gitna ng panaginip ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang nakakabinging sigaw sa katahimikan ng kanyang pag-aalinlangan. "Mami Althea, tulong." Anong klaseng tulong ang hinihingi ng kanyang anak? At kanino ito humihingi ng tulong? Kinabukasan, ang samyo ng kape at sinangag ay wala nang dalang kapayapaan para kay Gabo. Ang bawat ngiti ni Isabel, ang bawat malambing nitong salita, ay tila isang tabing na gusto niyang hawiin. Pinagmasdan niya ang bawat kilos, bawat sulyap. Ang dating paraiso ay naging isang hawla ng hinala. Sa almusal, sinubukan niyang maging normal, ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik kay Gela na mas tahimik pa kaysa karaniwan. Halos hindi nito ginagalaw ang pagkain sa plato. "Princess," malumanay na tawag ni Gabo, "nagkaroon ka ng masamang panaginip kagabi. Okay ka lang ba?" Agad na napatigil sa pagsubo si Gela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at isang anino ng takot ang dumaan doon. Tumingin ito kay Belle na nakangiti sa kanila bago ito muling yumuko. Umiling lamang ito bilang sagot. Ang buhok nito ay tumatabon sa kanyang mukha. "Hayaan mo na, honey," sabi ni Belle na hinawakan ng kamay ni Gabo sa ibabaw ng mesa. "Kids have nightmares all the time. Baka napuyat lang sa paglalaro. Right, sweetie?" Hindi sumagot si Gela. Pakiramdam ni Gabo ay may isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang mag-ama. At si Isabel ang humahawak ng mga bloke. Buong araw, pinanood ni Gabo ang interaksyon ng dalawa. Nakita niya kung paano laging tinitiyak ni Gela na may distansya sa pagitan nila ni Belle. Kung nasa sala si Belle, pupunta si Gela sa hardin. Kung papasok si Belle sa kwarto nito, lalabas ito. Isang banayad, ngunit kitang-kitang pag-iwas. At si Belle, tila hindi ito napapansin, o kung napapansin man, ay magaling itong magpanggap. Ang mga ngiti nito ay kasing tamis pa rin. Ang boses ay kasing lambing pa rin. Hapon na nang mangyari ang insidenteng tuluyang gumising sa natutulog na halimaw sa loob ni Gabo. Nagmumula siya sa kanyang opisina nang marinig niya ang isang mahinang kalabog mula sa kwarto ni Gela na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Nagmamadali siyang bumaba. Naabutan niya si Belle sa labas ng pintuan ng kwarto. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pinaghalong lungkot at pag-aalala. "Honey, what happened?" tanong ni Gabo. Huminga ng malalim si Belle na tila naghahanda ng sarili. "Gabo, I'm so sorry." Si Gela, naglalaro siya sa loob at hindi niya sinasadyang natabig yung music box. Isang malamig na kamay ang tila humaplos sa kanyang batok. Hindi lang yon basta music box. Iyon ang huling regalo ni Althea kay Gela bago ito maaksidente. Iyon ang nag-iisang bagay
na niyayakap ng anak kapag inaatake ito ng kalungkutan. Tinulak ni Gabo ang pinto. Sa sahig, sa gitna ng kwarto, nagkalat ang pira-pirasong porselana ng munting mananayaw na balerina. Sa tabi nito, ang kahoy na kahon ay basag ang takip at sa sulok, malayo sa mga piraso, nakaupo si Gela, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ito at kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam ni Gabo na umiiyak ito nang walang tunog. Lumuhod si Gabo sa tabi ng mga piraso, ang puso niya ay parang pinipiga. Tumingin siya sa anak. Gela, anong nangyari? Hindi umimik ang bata. Mas lalo lamang nitong isinubsob ang mukha sa mga tuhod. Sinubukan ko siyang tulungan, honey. Malumanay na sabi ni Belle mula sa likuran niya. Pero alam mo naman si Gela, she gets so clumsy kapag naglalaro. Aksidente lang talaga. Don't worry, sweetie, sabi nito. Ang boses ay nakadirekta na kay Gela. Tita Belle will buy you a new one. Isang mas malaki at mas maganda pa. Mas lalong nanginig si Gela sa sulok. Tumingin si Gabo mula sa basag na music box patungo sa nag-aalalang mukha ni Belle at sa wakas, sa nanginginig na anyo ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, isang malinaw na larawan ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito aksidente. Ang takot sa mga mata ni Gela ay hindi takot ng isang batang nakasira ng laruan. Ito ay takot sa taong nasa likuran niya. Tumayo si Gabo. Pilit siyang ngumiti kay Belle. It's okay. Aksidente lang naman pala. Ako na ang bahalang magligpit nito. Pwede bang samahan mo muna si Gela sa baba? Para malibang naman siya. Isang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa labi ni Belle. Of course, honey. Halika, Gela. Let's get some ice cream. Hinintay ni Gabo na makalabas ang dalawa. Nang marinig na niya ang kanilang mga yabag pababa ng hagdan, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Lumuhod siyang muli at pinulot ang bawat piraso ng nasirang alaala. Habang ginagawa niya iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong malamig, matigas, at hindi na mababali. Hindi na siya maaaring maging bulag, hindi na siya maaaring magbingi-bingihan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, anuman ang halaga nito. Kinabukasan, maaga siyang nagpaalam. May emergency meeting sa site, Belle. Baka gabihin ako ng uwi. Pagsisinungaling niya, hinalikan niya ito sa pisngi, isang halik na walang init, at hinalikan sa noo si Gela, isang halik na puno ng hindi masambit na pangako. Ngunit hindi siya pumunta sa site. Pumunta siya sa isang electronic store sa bayan. Bumili siya ng pinakamaliit na security camera na mahahanap niya. Isang camera na nakatago sa isang USB charger, isang bagay na hindi mapapansin ni numan. Pagkabalik niya sa bahay, sinadya niyang dumating sa oras na alam niyang nasa hardin si Belle at abala sa pagdidilig. Mabilis siyang pumanhik sa sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang isip ay determinado. Maingat niyang isinaksak ang charger sa isang outlet na nakatago sa likod ng isang bookshelf, isang lugar na may malinaw na tanawin ng buong sala kung saan madalas maglaro si Gela. Kinonekta niya ito sa kanyang telepono. Isang live feed ng sarili niyang pamamahay ang lumitaw sa screen. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal sa sarili niyang tahanan, isang espiya. Ngunit iwinaksin niya ang pakiramdam na yon. Hindi ito para sa kanya. Ito ay para kay Gela. Buong araw sa opisina, hindi siya mapakali. Bawat 5 minuto, tinitingnan niya ang kanyang telepono, ngunit wala siyang nakikitang kakaiba. Si Belle at Gela ay kumakain, nanonood ng TV, nagbabasa. Lahat ay mukhang normal. Nagsimula na naman siyang magduda sa sarili. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Baka siya ang nasisiraan ng ulo. Hanggang sa dumating ang isang notifikasyon sa kanyang telepono, motion detected. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Mabilis niyang binuksan ang app. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga.
Nasa sala si Belle at Gela. Nakatayo si Belle habang si Gela ay nakaupo sa sahig, sa sulok, malapit sa bookshelf. Hindi gumagalaw si Gela, tila isang estatwa. Ang kamera ay nakatutok sa likod ni Belle, kaya hindi niya makita ang ekspresyon nito. Ngunit ang postura nito ay naninindig, puno ng awtoridad. At nagsalita si Belle. Dahil sa layo, hindi masyadong malinaw ang audio. Ngunit sapat na para marinig niya ang lamig at talim sa bawat salita. Isang boses na malayong malayo sa malambing na tono na kilala niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Narinig niyang sabi ni Belle. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Kapag nandito ang daddy mo, ngingiti ka, magiging masaya ka. Naiintindihan mo ba ako? Hindi makita ni Gabo ang mukha ng anak, ngunit nakita niya ang marahan nitong pagtango. Ang buong katawan ni Gela ay naninigas sa takot. Pinanood ni Gabo. Ang kanyang paghinga ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak, ay nagbabago ng anyo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang anghel ay nagiging isang halimaw. At pagkatapos, lumapit pa si Belle kay Gela. Yumuko ito hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha, kahit na nakaupo ang bata sa sahig. Ang audio mula sa kamera ay bahagyang gumagaralgal, ngunit ang sumunod na mga salita ay kasing linaw ng isang basag na salamin at kasing talim ng isang patalim. Sa isang boses na malamig at walang emosyon na tumagos sa speaker ng telepono at dumiretso sa puso ni Gabo. Narinig niya ang sinabi ni Belle sa kanyang anak. You will do exactly as I say, or your daddy will be very, very sad. Halos mabitawan ni Gabo ang kanyang telepono. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang apat na sulok ng kanyang opisina ay gumuho at sa gitna ng mga guho, isang katotohanan ang malinaw na nakatayo. Ang kanyang tahanan ay hindi isang kanlungan. Ito ay isang entablado. At ang kanyang anak ay isang bihag. Nakatitig lang si Gabo sa screen ng kanyang telepono. Ang imahe ni Belle na bumubulong sa kanyang anak ay tila nakaukit na sa kanyang mga mata. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Isang paalala na ang mundong kanyang binuo ay gawa pala sa salamin. At ngayon, ito'y basag na basag na. Isang malakas na puwersa, isang primordial na galit, ang bumuhos sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, gusto niyang umuwi. Kalad ka rin si Belle palabas ng bahay at ilayo ang kanyang anak sa demonyong yon. Pero pinigilan niya ang sarili. Kung gagawin niya iyon, malalaman ni Belle na alam na niya. At sino ang nakakaalam kung ano ang kaya nitong gawin kay Gela kapag siya'y nagpadalos-dalos? Hindi. Hindi pwede. Ang kaligtasan ni Gela ang pinakamahalaga. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang maging matalino. Mabilis siyang tumayo. Kinuha ang susi ng kotse at lumabas ng opisina na hindi nagpapaalam kahit kanino. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Nagsimula siyang magmaneho nang walang patutunguhan. Ang mga pamilyar na kalsada ng Tagaytay ay tila naging banyaga sa kanyang paningin. Ang bawat pamilyang masaya niyang nakikita sa daan ay tila isang insulto. Sa bawat puno, sa bawat gusali, ang nakikita niya lang ay ang mukha ni Belle. Isang mukhang puno ng kasinungalingan. Huminto siya sa isang tagong bahagi ng Tagaytay Ridge, isang lugar kung saan sila madalas mamasyal ni Althea noon. Mula roon, tanawang buong lawa at ang bulkan. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, wala itong ibang dala, kundi ang pait ng mga alaalang dinungisan. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang kanilang kasal, kung saan umiyak si Belle at nangakong mamahalin si Gela na parang tunay na anak. Ang mga hapunan, kung saan sila nagtatawanan.
Ang mga gabi kung saan siya nito niyayakap at sinasabing siya ang nagligtas dito. Lahat kasinungalingan. Isang panlolokong perpektong isinagawa. At siya, sa kanyang pagkabulag dahil sa lungkot at pangungulila, ay naging napakadaling biktima. Ang galit niya kay Belle ay nahaluan ng galit sa sarili. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano niya hindi nakita ang mga senyales? Ang pag-urong ni Gela, ang mga rehersadong sagot, ang mga pasa. Napahampas siya sa manibela. Isang malakas, puno ng bigating hampas. Patawarin mo ako, Althea. Bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako, anak. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang kaliwanagan ang lumitaw. Tapos na ang pagluluksa. Tapos na ang pagiging biktima. Simula sa araw na ito, siya na ang mangangaso. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay niya, hindi na sa galit, kundi sa isang bagong determinasyon. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa mahanap niya ang numero ni Gela. Pinindot niya ang call button. Bago pa siya magbago ng isip. Pagkatapos ng 2 ring, isang maliit na boses ang sumagot. Hello? Daddy? Huminga ng malalim si Gabo. Pinipilit na alisin ang panginginig sa kanyang boses. Hello, my princess. Kamusta ka? Naistorbo ba kita? Hindi po, Daddy. Nagko-coloring lang po ako. Sagot ng bata. Narinig ni Gabo ang boses ni Belle sa background. Sino yan, sweetie? Si Daddy mo ba? Opo. Sagot ni Gela. Mas mahina na ngayon. Okay. I just called to check on you. Sabi ni Gabo. Bawat salita ay maingat na pinipili. At para sabihin na mahal kita, okay? Huwag mo yang kakalimutan. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos ay isang halos pabulong na sagot. I love you too, Daddy. I have to go, princess. See you later. Bye, Daddy. Pagkababa niya ng tawag, pakiramdam niya ay mayroon na siyang sapat na lakas. Ibinaba niya ang listahan ng contact at nag-dial ng isa pang numero. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Sumagot ito sa unang ring. Oh, paring Gabo, napatawag ka. Akala ko nakalimutan mo na ang mga dukha. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabo. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Miggy, sabi niya, ang boses ay seryoso at tuwid. Kailangan kong humingi ng pabor. Naramdaman marahil ni Inspector Miguel Suarez ang pagbabago sa tono ng kaibigan. Oo naman, pare. Ano yon? Project para sa bahay ko? Medyo mahal ata yon. Hindi tumawa si Gabo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lawa, ngunit ang kanyang isipan ay nasa loob ng bahay na puno ng panganib. Pare, kailangan ko ng tulong mo. It's about my family. Gabi na nang magkaroon ng lakas ng loob, si Gabo na umuwi. Sa buong biyahe, paulit-ulit niyang inensayo ang kanyang gagawin. Ngingiti siya, hahalik siya, magpapanggap siyang pagod mula sa trabaho. Magpapanggap siyang siya pa rin ang dating Gabo, ang mapagmahal, ang walang kamalay-malay na asawa. Pagbukas niya ng pinto, isang mainit at masayang tahanan ang sumalubong sa kanya. Ang ilaw ay maliwanag. Ang amoy ng nilulutong adobo ay pumupuno sa hangin. At sa sala, nakangiting naghihintay si Belle. Kasing ganda at kasing perpekto tulad ng dati. Hi, honey. Welcome home. Bati nito at lumapit para humalik. Gumanti siya ng halik, isang halik na lasang-lason. I'm home. Tamang-tama ang dating mo. Patapos na akong magluto, sabi ni Belle na kumapit sa braso niya. At sa kanya napansin, mayroon silang bisita. Isang lalaking nakaupo sa kanilang sofa, tumayo ito nang makita siya. Matangkad ito, baling kinita ng katawan, at may isang klase ng karisma na agad na nagbigay ng kaba kay Gabo. Hi, honey! Siya nga pala si Victor Salcedo, ang business partner ko. Masayang pagpapakilala ni Belle.
Vic, this is my husband Gabriel. Inilahad ni Victor ang kamay nito. Ngumiti ito, ngunit ang nangiti, tulad ng kay Belle, ay hindi umabot sa mga mata. Mayroong kakaibang kislap doon, isang kislap ng panunuya, ng pagtatagumpay. Kinuha ni Gabo ang kamay nito, isang matigas at malamig na pakikipagkamay. Habang magkatitigan sila, pakiramdam ni Gabo ay hindi lang siya nakikipagkamay sa isang business partner. Nakikipagkamay siya sa isang ahas, ang pinunong ahas. It's a pleasure to finally meet you, Gabriel, sabi ni Victor. Ang boses ay makinis at puno ng kumpiyansa. Belle has told me so much about you. And this house, napakaganda. You have a perfect life here. Bawat salita ay tila may dobling kahulugan. Ang salitang perpekto ay isang sampal sa kanyang mukha. Pilit na ngumiti si Gabo. Ang kanyang mga panga ay naninigas sa pagpipigil. Salamat. Welcome sa aming tahanan. Sagot ni Gabo. Ang salitang tahanan ay parang abo sa kanyang bibig. Gela, anak, halika rito. Masayang tawag ni Belle mula sa kusina. Meet Tito Victor, my friend. Sabay na napalingon ang dalawang lalaki sa hagdan. Pababa si Gela. Ang kanyang mga paa ay marahang humahakbang. Ngunit sa kalagitnaan ng hagdan, natigilan ito. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Victor. Ang munting ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Nakita ni Gabo ang muling pagdaan ng anino ng takot sa mukha ng anak. Ang parehong takot na nakita niya sa video. Dahan-dahan, humakbang ito paatras. Ang kamay ay mahigpit na humawak sa railings. Ang reaksyong yon ay sapat na. Isang kumpirmasyon. Ang lalaking ito ay hindi lang basta bisita. Siya ang dahilan. Siya ang anino sa likod ni Belle. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Victor habang nakatingin kay Gela. Hello there, Angela. Ang ganda-gandang bata. Hindi umimik si Gela. Napakabait na bata at napakamahiyain. Dugtong ni Victor, ang tingin ay ibinalik kay Gabo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang sala, naamoy adobo. Sa harap ng dalawang taong perpektong gumaganap sa kanilang mga papel, naunawaan ni Gabo ang lahat. Hindi ito simpleng pang-aabuso. Ito ay isang plano, isang kalkuladong operasyon. At ang dalawang taong ito, ang babaeng kanyang pinakasalan at ang estrangherong ito, na may mga mata ng demonyo, ay magkasabwat. Ang tawag niya kay Miggy kanina ay hindi lang isang tawag para sa tulong. Ito ang kanyang deklarasyon ng digmaan. Ngumiti si Gabo. Isang ngangiting puno ng lihim na hindi nila kailanman mababasa. Halina kayo. Kumain na tayo. Habang naglalakad sila patungo sa hapagkainan, si Belle ay masayang nakakapit sa braso ni Victor. Nagtatawanan sa isang birong sila lang ang nakakaintindi. Si Gabo ay nasa likuran nila. Pinagmamasdan ang dalawa. Ang bangungot ay hindi pa nagsisimula. Ang totoo, matagal na pala siyang naninirahan sa loob nito. Ngayon lang siya nagising. At ang giyera para sa kaligtasan ng kanyang anak ay ngayon palang tunay na magsisimula. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Gabo. Bawat pagsubo ay tila walang lasa. Bawat segundo ay parang isang oras. Nakaupo siya sa kabisera ng kanilang hapagkainan, isang hari sa isang pekeng kaharian. Sa kanyang kanan ay si Isabel, ang reynang ahas. Sa kanyang kaliwa ay si Victor, ang makamandag na bisita. At sa tapat niya si Gela, ang munting prinsesang bihag na nakayuko at tahimik na tinutusok-tusok ang kanyang pagkain. You know, Gabo, I have to say, you are a very lucky man, sabi ni Victor habang itinaas ang kanyang baso ng wine. A beautiful wife who adores you, a lovely daughter, and this magnificent home. Ito ang tinatawag na the Filipino dream. Pilit nang ngumiti si Gabo. Salamat, Vic. Maswerte nga ako. Ang mga salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig. Talagang talaga. Segunda ni Belle, na masuyong hinaplos ang braso ni Gabo.
Gabo is the best husband and father anyone could ask for. He saved me. Ang pag-arte ni Belle ay perpekto. Ang mga mata nito ay kumikinang. Ang boses ay puno ng pagsamba. Kung hindi lang niya napanood ang video, maniniwala siya. Maniniwala siyang muli. Nakikita ko nga, sabi ni Victor. Ang tingin ay nasa kanya pa rin. Tila sinusuri ang bawat reaksyon niya. A perfect family. Perpekto. Ang salitang yon. Paulit-ulit. Bawat bigkas ay isang sampal. Habang nagpapatuloy ang kanilang masayang usapan, tungkol sa negosyo, sa mga plano sa hinaharap, sa kung gaano kaganda ang Tagaytay, ang isip ni Gabo ay lumilipad. Naalala niya ang sinabi ni Miggy sa telepono kanina. Pare, makinig ka. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Kung tama ang hinala mo, mapanganib sila. For now, you have to act normal. Maging asawa ka, maging ama ka. At habang ginagawa mo yan, mag-ipon ka ng ebidensya. Recordings, pictures, documents, kahit ano. We need proof, Gabo, solid proof. Ebidensya. Iyon ang kailangan niya. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Sinadya niyang ibagsak ang kanyang tinidor. Gumawa ito ng malakas na kalansing sa sahig. Oops, sorry, sabi niya. Habang yumuyuko siya para kunin ito, pasimple niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa. Binuksan niya ang voice recorder app at pinindot ang record. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang telepono sa ilalim ng sofa na nasa tabi ng kanilang dining table sa likod ng isang palamuting unan. Isang malaking sugal. Ang clumsy ko naman, sabi niya nang muling umupo. Tumawa si Belle. Pagod ka lang siguro, honey. Nagpatuloy ang gabi. Nagbukas pa sila ng isa pang bote ng wine. Si Gabo ay nakikitawa, nakikipagkwentuhan, habang ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat segundong ang telepono niya ay nagre-record sa ilalim ng sofa. Nang magpaalam si Victor, hating gabi na. Hinatid nila ito sa pinto. It was a pleasure, Gabo, sabi ni Victor na muling inilahad ang kamay. The pleasure is all mine, sagot ni Gabo na tinanggap ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, mas diniinan niya ang hawak, sapat lang para iparamdam ang lakas na itinatago niya. Isang banayad na pagbabanta na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Isang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Victor ang nagsabi kay Gabo na nakuha nito ang mensahe. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, sabi ni Belle, na humalik sa pisngi ni Victor. Isang halik na mas matagal kaysa sa dapat para sa isang business partner. Nang makaalis na ang sasakyan ni Victor, pumasok sila sa loob. Agad na niyakap ni Belle si Gabo. Grabe, honey. I'm so happy na nagkakilala na kayo ni Vic. He's a great guy, di ba? Malaki ang maitutulong niya sa atin. Mukha nga, maikling sagot ni Gabo. Sabay kalas sa yakap. Inaantok na ako. Akyat na ako. Kailangan niyang makuha ang telepono. Teka, honey. Tulungan na kitang magligpit. Alok ni Belle. Wag na. Ako na. You cooked. It's my turn. Sabi ni Gabo. Pinipilit na ngumiti. Magpahinga ka na. Nakangiting tumango si Belle at umakyat na sa itaas. Hinintay ni Gabo na marinig ang pagsara ng pinto ng kanilang silid bago siya dahan-dahang lumapit sa sofa. Mabilis ngunit maingat, kinuha niya ang kanyang telepono. Success! Hindi siya nagligpit ng mga plato. Dumiretso siya sa kanyang home office at isinara ang pinto. Isinaksak niya ang earphone sa kanyang telepono at pinindot ang play. Ang unang bahagi ng recording ay puro usapan mula sa hapunan. Pilit niyang pinakinggan, hinahanap ang anumang lihim na mensahe ngunit wala. Ang kanilang pag-uusap ay malinis. Nagsimula siyang mainis. Baka wala siyang nakuha. Hanggang sa dumating ang bahaging nagpaalam na si Gela para matulog. Narinig niya ang boses ni Belle. Good night, sweetie. Sweet dreams. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng anak paakyat. At pagkatapos, isang sandaling katahimikan. At nagsalita si Victor
Ang boses ay mas mababa na ngayon. Mas seryoso. He suspects nothing. Of course not, sagot ni Belle. May halong pagmamalaki sa boses. He's too blinded by grief. At sa ganda ko, syempre, isang mahinang tawa. Don't get too confident, Belle. Mukhang matalino si Gabo. Babala ni Victor. Stick to the plan. Kailangan nating makuha ang mga investment documents niya. I know, I'm working on it, sabi ni Belle. Pero itong bata, she's getting difficult. Tahimik lang, pero ramdam ko lumalaban na. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Gabo. Then you have to be more convincing, sabi ni Victor. Ang boses ay walang emosyon. Gawin mo ang dapat mong gawin. Just one more accident, Belle. Isang malaki-laking aksidente. Then, we'll have enough to disappear. Isang malaki-laking aksidente. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Gabo. Ang kanyang anak, ang kanyang munting prinsesa, nasa panganib. Isang napakalaking panganib. Pinatay niya ang recording. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na. Ito na ang solidong ebidensya na kailangan ni Miggy. Ngunit hindi pa ito sapat. Kailangan pa niya. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa investment documents na yon. Kinabukasan, habang nasa trabaho, tumawag siya sa kanyang bangko gamit ang isang dahilan. Nalaman niya na sa loob ng nakaraang 6 na buwan, mayroong mga regular na withdrawal mula sa isang account na nakapangalan sa kanya at kay Gela, isang trust fund na iniwan ni Althea. Ang mga withdrawal ay inililipat sa isang account ng isang child therapy clinic. Isang clinic na nang suriin niya online ay hindi pala umiiral. Ang pera ni Gela, ang perang para sa kinabukasan ng kanyang anak, ninanakaw. Pag-uwi niya ng gabing iyon, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang makita ang laptop ni Belle. Hinintay niyang maligo ito. Honey, gagamitin ko lang yung laptop mo, ha? May kailangan lang akong i-check. Ang bagal ng computer ko, sabi niya. Sure, honey. Go ahead, sagot ni Belle mula sa banyo. Mabilis niyang binuksan ang laptop. Pinrotektahan ito ng password. Sinubukan niya ang birthday ni Belle. Mali. Ang anniversary nila. Mali. Ang pangalan niya. Mali. Nagsimula siyang kabahan. At bigla, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Isang pangalan na narinig niya mula sa recording. Victor. Tinype niya. Mali pa rin. Ano pa ba? Isang bagay na importante sa kanila. Ang kanilang proyekto. Ang kanyang pamilya. Tinype niya. De la Cruz family. Nag-unlock ang laptop. Napanganga siya. Ang kapal ng mukha nila. Mabilis niyang isinaksak ang isang USB flash drive at sinimulang kopyahin ang mga folder na may label na financials at business proposals. Habang naglilipat ang mga file, naririnig niya ang pagpatay ng shower. Malapit na. Ang progress bar ay nasa 80%. 80%. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. 90%. 95%. Honey, what are you doing? Mabilis niyang hinugot ang USB. Tapos na. Nag-check lang ako ng email, sabi niya. Isinasara ang laptop. Ang puso niya ay dumadagundong. Itinago niya ang USB sa kanyang bulsa. Ngumiti si Belle. Nakasuot ng bathrobe. Ang buhok ay basa pa. Okay, tara na, matulog na tayo. Habang nakahiga sila sa dilim, si Gabo ay gising na gising. Sa kanyang bulsa, ang USB ay parang isang mainit na bakal. Isang piraso ng ebidensya na maaring maging susi sa kaligtasan ng kanyang anak o maging dahilan ng isang mas malaking kapahamakan. Naramdaman niyang gumalaw si Belle at niyakap siya mula sa likod. I love you, Gabo. Bulong nito sa kanyang tenga. Hindi siya sumagot. Nagpanggap siyang tulog. Sa ilalim ng kumot, sa kadiliman ng kanilang kwarto, idiniin niya ang kanyang palad sa bulsa kung nasaan ang USB. Ang giyera ay nagsimula na at sa gabing ito,
Nanalo siya sa isang maliit na laban, isang malaki-laking aksidente. Ang mga salitang yon ni Victor ay naging isang sigaw na gumigising kay Gabo sa gabi at isang aninong sumusunod sa kanya sa umaga. 2 araw na ang nakalipas mula nang makuha niya ang mga files mula sa laptop ni Belle. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang bombang malapit nang sumabog. Hindi na siya maaaring maghintay. Kailangan na nilang kumilos. Sigurado ka ba rito, Gabo? Tanong ni Inspector Miggy Suarez mula sa kabilang linya. Nasa loob ng kanyang sasakyan si Gabo, nakaparada ilang kanto mula sa sarili niyang bahay. This is a huge risk. Gagamitin natin ang anak mo bilang pain. Alam ko. Sagot ni Gabo. Ang kanyang boses ay basag, ngunit determinado. Pero mas malaking risk kung hihintayin nating sila ang gumawa ng totoong aksidente. Miggy, narinig ko sila. Narinig ko kung gaano sila kalamig magplano. Hindi ko na isusugal ang buhay ng anak ko. We have to control the situation. Tayo ang gagawa ng aksidente. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Alam ni Gabo na pinoproseso ng kaibigan ang lahat. Okay, sabi ni Miggy sa wakas. Pero kailangan nating gawin ito ng tama. Walang pwedeng magkamali. Ginugol nila ang sumunod na oras sa pagpaplano ng bawat detalye. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Gagawa sila ng isang pekeng aksidente. Si Gela ay mahuhulog sa hagdan. Ngunit ang hagdan ay lalagyan nila ng mga nakatagong kutsyon at unan sa landingan na tatakpan ng isang malaking basahan para hindi mahalata. Ang kailangan nilang mahuli sa video at audio ay ang reaksyon ni Belle, na hindi ito tatawag ng ambulansya, kundi tatawagan nito si Victor. Iyon ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghahanda kay Gela. Kinagabihan, habang naliligo si Belle, pumasok si Gabo sa kwarto ng anak. Nakaupo ito sa kama. Yakap-yakap ang luma nitong teddy bear. Ang mga mata nito ay malungkot. Lumuhod si Gabo sa harap niya, hinawakan ng kanyang maliliit na kamay. Princess, naaalala mo ba yung paborito nating kwento? Tungkol sa 2 knights? Tumango si Gela. Minsan, ang mga knights, kailangan nilang gumawa ng isang plano para mahuli ang dragon, mahinang sabi ni Gabo. At para magawa yon, kailangan magpanggap ng maliit na knight na nasasaktan siya kahit hindi naman totoo. Kailangan niyang maging pinakamagaling na aktres sa buong kaharian. Kaya mo bang gawin yon para kay Daddy? Tinitigan siya ni Gela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Nakita ni Gabo ang takot doon, ngunit nakita rin niya ang tiwala. Isang tiwala na halos wasakin niya. Para sa'yo, Daddy? Tanong nito. Para sa ating 2, Princess. Sagot ni Gabo, ang lalamunan niya ay tila may bara. Tumango ulit si Gela, isang maliit ngunit matatag na tango. Okay po, Daddy. I will be the best actress. Kinabukasan, araw ng bitag, si Gabo ay nagpaalam na papasok sa trabaho. Ngunit sa katotohanan, nakapwesto siya sa isang van kasama si Miggy at 2 pang pulis. Ilang metro mula sa bahay. Ang van ay puno ng mga monitor na nagpapakita ng live feed mula sa mga bagong kamera na lihim nilang ikinabit. Isa sa itaas ng hagdan at isa sa ibaba. Ang audio ay malinaw. Ang bawat sulok ay sakop. Ang kanilang hininga ay tila nakabitin sa hangin. Naghihintay, ayon sa plano, bandang 10:00 ng umaga. Kapag si Belle ay nasa kusina, aakyat si Gela sa hagdan. Sa isang senyas, isang pekeng pag-ubo na maririnig ni Gabo sa audio feed, ay sisimulan na ng bata ang pag-arte. Ready, pare? Tanong ni Miggy, ang kamay ay nasa radyo. Hindi sumagot si Gabo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa monitor. Nakita niyang paakyat si Gela sa hagdan. Ang bawat hakbang nito ay tila isang dagok sa kanyang puso. Nasa itaas na ito.
Tumingin ito sa direksyon ng kamera na para bang sinasabing, "Handa na po ako, Daddy." At narinig nila ito, isang malinaw na pag-ubo. Sa monitor, nakita nilang huminga ng malalim si Gela. At pagkatapos, sa isang iglap, ah! Isang malakas na sigaw ang pumuno sa audio. Nakita nilang nadulas si Gela. Ang kanyang katawan ay gumulong pababa ng hagdan. Ang pag-arte nito ay perpekto. Ang bawat pag-ikot ay kapani-paniwala. Bumagsak ito sa landingan, sa ibabaw ng mga nakatagong kutsyon, at nanatiling hindi gumagalaw, nakadapa. Mula sa kusina, lumabas si Belle. Ang muka ay nagpapakita ng pagkagulat. "Gela?" Tumakbo ito papunta sa paanan ng hagdan. Tumingin ito sa katawan ni Gela na walang galaw. 1 segundo, 2 segundo. Hindi ito lumapit. Hindi ito sumigaw para humingi ng tulong. Sa halip, dahan-dahan, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Belle. Isang nangiting malamig, isang nangiting tagumpay. Mula sa van, napakuyom ang kamao ni Gabo. "Hayop ka!" Bulong niya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kinuha ni Belle ang kanyang telepono. Tumingin muna ito sa paligid, sinisigurong walang nakakakita. At pagkatapos ay pinindot nito ang isang numero. Itinapat nito ang telepono sa kanyang tainga. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. "Go!" Utos ni Miggy sa radyo. "Go! Go! Go!" Sa monitor, nakita ni Gabo ang pagbukas ng pinto ng kanilang bahay. Ang mga pulis ay pumasok. Si Belle ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay malinaw na naririnig sa audio feed, puno ng kagalakan. "It's done, Vic. Nasa sahig na ang bata," sabi nito. At sa sandaling iyon, lumingon si Belle at nakita ang mga pulis. Nakita niya si Miggy. At sa likod ni Miggy, nakita niya si Gabo, ang kanyang asawa, ang lalaking niloko niya. Ang mga mata ay puno ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang nangiti sa mukha ni Belle ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng purong, hindi makapaniwalang takot. Ang telepono ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay at gumawa ng isang malakas na kalansing sa sahig na kahoy. Ang mga sumunod na sandali ay malabo sa isipan ni Gabo. Ang tanging malinaw ay ang tunog ng pag-click ng posas sa mga pulso ni Belle at ang itsura ng purong pagkagulat sa mukha nito. Habang isinasakay si Belle sa police car, isang bagay lang ang nasa isip ni Gabo. "Gela," bulong niya, at mabilis na tumakbo papasok ng bahay. Doon, sa paanan ng hagdan, dahan-dahang bumabangon ang kanyang anak mula sa mga nakatagong unan. Ang pagiging best actress nito ay tapos na. Nang makita siya nito, isang nanginig ang gumapang sa munti nitong katawan at ang mga luhang kanina pa nito pinipigilan ay bumuhos na. "Daddy!" Yumakap si Gabo sa anak, isang yakap na napakahigpit na para bang gusto niyang ipasok muli ito sa kanyang katawan para protektahan. "Shh! Tapos na, princess. Tapos na. You were so brave. You were the bravest knight." Bulong niya sa buhok nito habang siya mismo ay nakikipaglaban sa sariling mga luha. Ang bigat ng ilang linggong pagpapanggap at takot ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang napakalaking ginhawa. Ang mga pulis sa pangunguna ni Miggy ay nag-ayos ng mga gamit. Si Belle, na nakaposas na, ay nakatayo pa rin na para bang hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang dating sigla sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito at pagkadismaya. "Isabel Gonzalez, inaaresto ka namin sa mga kasong attempted child endangerment, conspiracy to commit fraud, at pending investigation, posibleng attempted homicide," sabi ni Miggy. Ang boses ay formal at walang bahid ng emosyon. Lumingon si Belle. Ang kanyang tingin ay parang nanunuot kay Gabo. "Gabo? Ginawa mo to? Pinaniwalaan mo ang batang yan kaysa sa akin?" Ang boses nito ay lumalakas.
nagiging hysterical. After everything I did for you, for this family, hindi sumagot si Gabo. Niyakap lang niya si Gela. Ang kanyang mundo ay nakasentro lamang sa munting katawan na yumayakap sa kanya. Dinala si Belle sa police station. Makalipas ang ilang oras, habang nakatulog na si Gela sa kanyang sariling silid, nakaupo si Gabo sa interrogation room. Malamig at walang buhay ang kwarto. Kabaligtaran ng magulo niyang damdamin. Katapat niya si Miggy, kasama ang isang forensics officer. Nasa harap nila ang isang maliit na mesa kung saan nakalatag ang ilan sa mga nakuha nilang ebidensya. Ang audio recording, mga kopya ng files mula sa laptop ni Belle, at ang basag na music box ni Gela. Gabo, we have Belle in custody. Simula ni Miggy. She's been interrogated. Sa umpisa, nanindigan siyang aksidente lang lahat, na nagpanggap si Gela. Pero nang ipakita namin ang audio recording mo at ang mga files na nakuha natin sa laptop niya, huminto si Miggy bumuntong hininga. Hindi na niya napigilan. She confessed to the fraud, the extortion. She admitted to the plan na gumawa ng malaki-laking aksidente para makakuha ng pera mula sa'yo. Naramdaman ni Gabo ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ang pag-amin ni Belle sa plano ay isang malaking tagumpay, ngunit may kulang pa. Pero patuloy ni Miggy ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Nung tinanong namin siya tungkol sa music box at tungkol sa panaginip ni Gela, doon siya naging defensive. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Gabo. Tinulak niya lahat kay Victor. Sabi niya, si Victor ang utak ng lahat. Si Victor daw ang nagplano ng fraud. Si Victor ang nagdikta ng mga aksidente. Pero nung tinanong namin siya tungkol kay Althea, nagkatinginan sila ni Miggy. May sinabi siya na hindi namin maintindihan. Isang bagay na hindi namin ma-verify sa ngayon. Pero baka ito ang koneksyon na hinahanap mo. Ano yun? Tanong ni Gabo. Ang boses ay tila nahihiwalay sa kanyang lalamunan. Sabi niya, hindi lang pera ang habol ni Victor. It's more than that. May kinalaman ito kay Althea. Muling binigkas ni Miggy ang mga salitang iyon na parang may pagtataka. I don't know what she meant, Gabo. Hindi niya ma-explain ng maayos. Parang hindi lang pagnanakaw ang motibo ni Victor. Parang may personal itong galit kay Althea. But she couldn't give us anything concrete. Hindi niya alam kung paano. Napasalampak si Gabo sa upuan. Althea, ang pinakamalalim na sugat na hindi pa naghihilom. Ang misteryo ng kanyang kamatayan. Kung totoo ang sinabi ni Belle, kung ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking plano na may kinalaman sa pagpatay sa kanyang asawa. Miggy, sabi ni Gabo, ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Kailangan nating hanapin si Victor Salcedo. Hindi lang siya accessory sa pandaraya. Kung totoo ang hinala ni Belle, posibleng siya ang pumatay kay Althea. Napatitig si Miggy kay Gabo. Nakita nito ang bagong alab sa mga mata ng kaibigan nito. Hindi na ito ang nagdadalamhating ama na naghahanap ng katarungan para sa anak. Ito ay isang taong handang harapin ang nakaraan, anuman ang maging kabayaran. Alam ko, Gabo, sabi ni Miggy, tumango. We're already doing everything we can. But Victor Salcedo, he's good. Vanished without a trace. Parang bula. Bumuntong hininga si Gabo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may maalala siya. Ang mga files na nakuha niya mula sa laptop ni Belle, mga proposal, mga pangalan. Wait, sabi niya. Mabilis na kinuha ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang USB drive at hinanap ang mga files. Sa isa sa mga folder, mayroong isang dokumento na may pamagat na Project Nightingale, Phase 2. Sa ilalim nito, nakalista ang mga pangalan at mga tungkulin. May isang pangalan doon na hindi niya napansin noon. Isang pangalan na tumugma sa pangalan na nasa record ng mga empleyado ng dating kumpanya ni Althea. Ricardo Santos, basang-basa ni Gabo, nanlalaki ang mga mata. Siya yung
Siya yung taga-accounting sa kumpanya ni Althea noon. Na-dismiss siya bago mamatay si Althea. Naglaho na lang din siya. Napakunot ang noo ni Miggy. Ricardo Santos, hindi namin siya nahanap sa database pero may mga tao na gumagamit ng mga alias Gabo. Kung si Victor Salcedo ang utak, baka ang Ricardo Santos na yan ay isa sa mga pangalan niya. Malamig na pawis ang namuo sa noo ni Gabo. Lahat ay nagsisimulang magkakaroon ng koneksyon. Ang pandaraya, ang mga aksidente, ang pagkawala ni Ricardo Santos, ang paglitaw ni Victor Salcedo, at ang pinakamalalim na misteryo, ang pagkamatay ni Althea. He planned this. Bulong ni Gabo, mas sa sarili kaysa kay Miggy. Hindi lang pandaraya, planado niya lahat. May kinalaman talaga siya kay Althea. Tinitigan siya ni Miggy, nakikita ang bigat ng katotohanang bumabagsak sa kanyang kaibigan. Gabo, kung tama ang hinala natin, nasa panganib ka. At si Gela, kailangan nating kumilos ng mabilis. Hindi na bumalik sa police station si Gabo ng gabing iyon. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Miggy, umuwi siya sa isang bahay na biglang naging napakalamig at napakalaki. Ang tagumpay sa pagkakahuli kay Belle ay nawalan ng lasa, napalitan ng pait ng isang bagong katotohanan na mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang panaginip. May kinalaman ito kay Althea. Ang mga salita ni Belle ay hindi na lamang isang desperadong sigaw ng isang kriminal. Ito na ngayon ang susi. Hindi siya makatulog. Paikot-ikot siya sa sala. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingan ni Belle. Ngunit masigit pa roon, ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ngayon ng isang krimeng matagal nang nakalibing. Ang aksidente. Ang biglaang pagkawala ni Althea. Tumingin siya sa hagdan kung saan naganap ang pekeng aksidente ni Gela. At sa isang iglap, ang imahe ni Gela na gumugulong ay napalitan ng imahe ng sasakyan ni Althea na bumabangga ng basag na salamin ng nawalang buhay. Hindi na niya kaya. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Dahan-dahan, pumanhik siya sa ikalawang palapag. Nilampasan niya ang kwarto ni Gela, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anghel. Nilampasan niya ang master's bedroom, ang silid na dinungisan ng presensya ni Belle. Tumigil siya sa harap ng isang pintong matagal na niyang hindi binubuksan. Ang dating home office ni Althea. Pagpasok niya, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng mga lumang libro, papel, at ang banayad na pabango ni Althea na tila nananatili pa rin sa hangin. Isang manipis na alikabok ang bumabalot sa lahat ng bagay. Sa loob ng halos 2 taon, ito ay naging isang sagradong lugar, isang musuleo ng mga alaala na hindi niya magawang galawin. Ngayon, kailangan niyang halongkatin ang nakaraan. Umupo siya sa silya ni Althea. Ang bawat galaw ay mabigat. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer, mga lumang planner, mga notebook na puno ng sulat kamay ni Althea, mga litrato nilang dalawa. Bawat bagay ay isang saksak sa kanyang puso. Naghahanap siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Isang pangalan, isang dokumento, isang senyales, halos isang oras na siyang naghahalongkat nang mapagod siya. Wala. Puro mga alaala lang ng masasayang araw. Sasara na sana niya ang huling drawer nang may mapansin siyang kakaiba. Isang maliit na gasgas sa ilalim nito na para bang madalas itong inaalis. Hinila niya ang buong drawer palabas. At doon, sa ilalim, nakita niya ito. Isang flat, kulay kape na folder na maingat na itinago. Walang label, walang kahit anong marka. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Binuksan niya. Ang laman nito ay hindi mga litrato o sulat. Ang laman nito ay mga kopya ng spreadsheets, bank transaction logs, at mga internal memos mula sa dati nitong kumpanya. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong papeles mula sa trabaho. Ngunit habang tinitingnan niya ng mas maigi, nakita niya ang mga sulat kamay ni Althea sa gilid ng mga papel, mga bilog, mga tandang pananong, mga maikling nota.
Discrepancy, 200. Saan napunta ito? Check transfer logs, RS. Ang puso ni Gabo ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Nakita niya ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas, laging may kasamang malaking pulang bilog na iginuhit ni Althea, Ricardo Santos, ang parehong pangalan na nahanap niya sa files ni Victor, ang accountant. Sa ilalim ng isang transaction log, may isang mas mahabang nota, si Althea. All unauthorized transfers lead back to RS. He's creating ghost accounts. Confronted him today. He denied everything. Masyadong kalmado. There's something wrong. I need to report this to the board tomorrow. Ang petsa ng sulat kamay na yon. Ang petsa. Kinilabutan si Gabo. Ang petsa ay isang araw bago ang aksidente. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Si Ricardo Santos ay nagnanakaw sa kumpanya. Nalaman ito ni Althea. Kinumpronta niya ito. Naghanda siyang i-report ito. Kinabukasan, namatay si Althea dahil sa faulty brakes. At si Ricardo Santos, naglaho na parang bula. At pagkalipas ng 1 taon, isang lalaking nagngangalang Victor Salcedo ang pumasok sa kanyang buhay, kasama ang isang babaeng perpekto ang nangiti at sinimulan siyang sirain, piraso bawat piraso. Si Ricardo Santos ay si Victor Salcedo. Hindi na ito hinala. Sigurado na siya. Hindi ito pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Ito ay pagpatay na sinundan ng isang mahaba at kalkuladong paghihiganti. Gusto ni Victor na kunin ang lahat mula sa kanya. Ang kanyang pera, ang kanyang anak, ang kanyang katinuan, bilang ganti sa muntik ng pagkakabunyag sa kanya ni Althea. Napasandal si Gabo sa silya. Ang mga papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang bigat ng katotohanan ito ay halos dumurog sa kanya. Ang kanyang asawa ay hindi namatay sa isang aksidente. Pinatay siya. At ang mamamatay tao ay nakapasok sa kanyang tahanan, kumain sa kanyang hapag, at nagplano ring kunin ang kanyang anak. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagulat si Gabo. Tiningnan niya ang screen. Si Miggy. Sinagot niya ito. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Miggy? Gabo. Sabi ng kaibigan sa kabilang linya. Ang boses nito ay walang bahid ng pagiging palakaibigan. Ito ay boses ng isang pulis na may dalang masamang balita. Gabo, listen. We reopened Althea's case based on Bell's statement. Pinare-examine namin yung original accident report at yung mga litrato ng sasakyan. Isang sandaling paghinto na tila isang kawalang hanggan. At pagkatapos, ibinagsak ni Miggy ang bomb-ong, tuluyang dudurog sa mundo ni Gabo. Gabo, we checked. Ang preno ng kotse ni Althea, sinadya itong sirain. This was murder. Murder. Ang salitang yon ay hindi lamang isang kumpirmasyon mula sa isang pulis. Ito ay isang hatol. Isang hatol na muling nagbukas sa sugat na akala ni Gabo ay nagsisimula ng maghilom at nilagyan ito ng asin at apoy. Pagkababa niya ng telepono, nanatili siyang nakaupo sa silya ni Althea, napapaligiran ng mga multo ng nakaraan hanggang sa sumikat ang araw. Wala siyang naramdaman kundi isang malalim at nagyayelong galit. Ang sumunod na araw ay naging isang malaking kaguluhan. Opisyal nang binuksan muli ang kaso ng pagkamatay ni Althea de la Cruz. Ang pangalan ni Victor Salcedo, alias Ricardo Santos, ay nasa lahat na ng balita. Isang manhunt operation ang inilunsad sa buong bansa. Ang kwento ng kanilang perpektong pamilya ay naging isang pambansang bangungot, isang cautionary tale na pinagpipiestahan ng media. Ang dating financial controller na si Victor Salcedo, aka Ricardo Santos, ay pinaghahanap na ngayon kaugnay sa 2 kaso. Ang brutal na pagpatay sa asawa ng kilalang arkitekto na si Althea de la Cruz, 2 taon na ang nakalilipas. At ang systematic na pang-aabuso at extortion scheme laban sa sarili nitong anak na si Angela de la Cruz,
sa tulong ng kanyang live-in partner na si Isabel Gonzales. Saan na nga ba nagtatago ngayon ang tinaguriang The Mastermind of Tagaytay? Para kay Gabo, ang ingay ng media ay walang kwenta. Isang bagay lang ang mahalaga, ang mahuli si Victor. Ngunit si Victor ay tila isang multo. Mabilis, matalino, at laging isang hakbang sa unahan. Naglaho ito na parang bula. Walang bakas sa mga airport, sa mga pantalan. Ang mga bank account nito ay na-drain bago pa man ma-freeze ng mga awtoridad. Ang bawat araw na lumilipas na hindi ito nahuhuli ay isang dagdag na bigat sa dibdib ni Gabo. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Nabigo siyang protektahan si Althea. At ngayon, nabibigo siyang bigyan ito ng hustisya. Ang kanilang bahay sa Tagaytay, na dati isang paraiso, ay naging isang kulungan. Hindi na sila makalabas ni Gela nang hindi napapaligiran ng mga reporter. Ang bawat sulok ay may alaala ng isang kasinungalingan, isang krimen, isang gabi. Habang mahimbing na natutulog si Gela, nakatanggap si Gabo ng isang email mula sa isang hindi kilalang address. Ang subject, para sa'yo. Nanginginig niyang binuksan ito. Wala itong laman kundi isang link sa isang private video. Pinindot niya ito. Ang mukha ni Victor Salcedo ang bumungad sa screen. Nakangisi ito. Ang mga mata ay puno ng pagkutya. Nasa loob ito ng isang kwarto na mukhang hotel at sa labas ng bintana ay gabi. Hello, Gabriel. Bati nito. Ang boses ay kalmado at mapanlait. O dapat ba, Gabo? Yan ang tawag sa'yo ng mahal mong asawa, di ba? Alin sa kanila? Si Althea o si Isabel? Isang masamang tawa ang kumawala sa mga labi nito. Pinapanood kita sa balita. Grabe, sikat na sikat ka. Ang tragic hero. Ang gwapong byudo na niloko ng lahat. Nakakaiyak naman ang kwento mo. Sabi nito, na may pekeng lungkot sa boses. Pero alam mo, kulang ang kwento nila. Gusto mo bang malaman ang totoong nangyari? Si Althea, napakatalino niyang babae. Masyadong matalino para sa kanyang ikabubuti. Nakita niya ang hindi dapat makita. At tulad mo, masyado siyang matapang. Kinumpronta niya ako. Akala niya siguro, matatakot ako. Huminga ng malalim si Victor, na para bang inaalala ang isang masayang sandali. Ang ganda niya nung araw na yon, Gabo. Papunta siya sa board meeting. Nakapulang bestida. Sinabi niya sa akin na sisirain niya ako. Sabi ko sa kanya, "No, Althea, ako ang sisira sa'yo." At ginawa ko nga. Ang preno? Isang simpleng hiwa lang pala ang kailangan. Isang maliit na hiwa para tapusin ang isang malaking problema. Napatakip si Gabo sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw ng pangingilabot at galit. At ikaw? Patuloy ni Victor, ang nangisi ay mas lumapad. Ikaw ang dessert, ang paghihiganti ko. Naisip ko, ano ba ang pinakamasakit na paraan para wasakin ang isang lalaki? Kunin ang pera niya? Oo, pero mas masakit kung sisirain mo ang puso niya, ang pamilya niya. Kaya ipinadala ko si Belle at ikaw, na bulag sa pagluluksa. Kinagat mo ang pain. Kinain mo. Nilunok mo ng buong buo. Pinanood ko kayong buuin ang pekeng pamilya ninyo. At habang ginagawa nyo yon, dahan-dahan kong kinukuha ang lahat mula sa'yo. Ang pera, ang kapayapaan, ang anak mo. At ang pinakamasaya sa lahat, ginawa ko yon gamit ang mukha ng pag-ibig. Huwag mo na akong hanapin, Gabo. Sa oras na mapanood mo ito, malayo na ako. Napakalayo. Nanalo ako. Tandaan mo yan. Sa huli ako ang nanalo. At ikaw? Naiwan ka dyan. Naiwan ka sa impyernong ako mismo ang gumawa para sa'yo. Biglang natapos ang video. Napasigaw si Gabo. Isang sigaw na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Isang sigaw ng purong sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Ibinagsak niya ang kanyang laptop sa sahig. Nagkalat ang mga piraso nito, tulad ng kanyang durog na buhay. Hinablot niya ang isang litrato ni Althea mula sa mesa. Patawad. Hikbi niya. Patawad.
Mahal ko. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng dilim, napapaligiran ng mga basag na piraso ng kanyang nakaraan. Si Victor ay malaya, masaya, at siya, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang tiwala sa mundo. Pakiramdam niya, wala nang natira. Talo na siya. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ang sandali kung kailan ang lahat ay nawala. Dahan-dahan, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Gela, yakap-yakap ang kanyang teddy bear, ginising ng kanyang sigaw. Lumapit ito sa kanya, sa gitna ng mga basag na gamit. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya at marahang ipinatong ang kanyang maliit na kamay sa balikat ng kanyang umiiyak na ama. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang maliit at mainit na kamay ang nagpapaalala sa kanya na mayroon pa pala siyang isang bagay na natitira. Isang dahilan para bumangon. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Ngunit may nag-udyok sa kanya. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay paos. Sa kabilang linya, isang boses na binago ng computer ang narinig niya. Isang boses na malamig at walang emosyon, ngunit may bahid ng galit na hindi maitago. Kung gusto mong mahanap si Victor Salcedo, makinig kang mabuti. Sino to? Agad na tanong ni Gabo. Ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Ang pagod at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang matinding kaba. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng boses computer. Ang mahalaga ay ang impormasyong ibibigay ko sa'yo. Katulad mo, meron din akong dapat singilin kay Victor Salcedo. Isang biktima. Isa pang biktima. Hindi siya nag-iisa. Bakit ako? Bakit hindi ka pumunta sa pulis? Tanong ni Gabo. Sinusubukang i-record ang usapan. Isang tuyong tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Dahil ang pulis ay mabagal. Dahil ang pulis ay may proseso. At sa oras na kumilos sila, malayo na ulit ang ahas na yon. Ikaw, Gabo, ikaw ay mabilis. Dahil para sa'yo, personal ito. Tama ang estranghero. Anong alam mo? Tanong ni Gabo. Ang boses ay halos isang pakiusap. Akala niya matalino siya. Sabi ng boses. Akala niya perpekto ang paglaho niya. Pero lahat ng tao ay may kahinaan. Ang kahinaan ni Victor ay ang kanyang kayabangan at ang kanyang pera. Hindi niya kayang iwanan ang lahat ng ninakaw niya. Hindi pa siya umaalis ng bansa. Napahigpit ang hawak ni Gabo sa telepono. Nasaan siya? Nasa isang pribadong daungan sa Batangas, isang lugar na pag-aari ng isa sa mga dati niyang kasosyo sa krimen. Mayroon siyang yate. Hinihintay lang niyang humupa ang balita at pagkatapos ay tatakas na siya papuntang Malaysia. Bukas ng gabi ang alis niya. Batangas, isang yate, bukas ng gabi. Ang mga detalye ay tila isang sinag ng liwanag sa madilim na silid ng kanyang desperasyon. Paano ako makakasigurong totoo to? Baka bitag to, sabi ni Gabo. Ang pag-aalinlangan ay nagsisimulang pumasok. Hindi mo kailangang maniwala sa akin, sagot ng boses. Pero tanungin mo ang sarili mo, Gabo. May iba ka pa bang pagpipilian? Ito na ang huling baraha mo. Gamitin mo ito ng tama. At biglang naputol ang linya. Nakatitig lang si Gabo sa telepono. Isang bitag o isang biyaya. Ano man ito? Tama ang estranghero. Wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi siya nagsayang ng oras. Agad niyang tinawagan si Miggy. Gabo, anong nangyari? Ayos ka lang? Bungad ng kaibigan, halatang nag-aalala. Miggy, pakinggan mo ako. Mabilis na sabi ni Gabo at ikinuwento ang buong usapan. Sa umpisa, nag-aalinlangan si Miggy tulad niya. Masyadong maganda para maging totoo. Masyadong madali. Pare, delikado yan. Paano kung yan mismo si Victor at niloloko ka lang para lumabas ka? Babala ni Miggy. Kung siya yon,
Bakit niya sasabihin ang plano niya? Katwiran ni Gabo. At paano niya nalaman ang tungkol sa mga biktima? Miggy, nararamdaman ko. Totoo to. Ito na yung hinihintay natin. Ang desperasyon sa boses ni Gabo ay sapat na para kumbinsihin si Miggy. Okay. Okay. I-trace natin ang lokasyon. I-verify natin. Pero mangako ka sa akin, Gabo. Walang gagawing padalos-dalos. Susunod ka sa plano. This is a police operation now. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Sagot ni Gabo. Kahit nasa loob-loob niya, handa siyang gawin ang lahat. Sumunod man sa plano o hindi. Para lang mahuli ang pumatay sa kanyang asawa. Ang sumunod na 24 na oras ay ang pinakamahaba at pinakakakabang oras sa buhay ni Gabo. Kinumpirma ng team ni Miggy na mayroong isang pribadong daungan sa eksaktong lokasyon na sinabi ng tumawag. At pag-aari nga ito ng isang negosyanteng may kaduda-dudang record. Isang yate na nakarehistro sa isang shell company ay nakadaong doon. Lahat ng sinabi ng informant ay nagtutugma. Isang plano ang binuo. Isang surprise raid. Papalibutan nila ang buong daungan bago pa man makalapit si Victor sa yate. Walang putukan kung maaari. Isang malinis na operasyon. Kinagabihan, bago umalis, pumasok si Gabo sa kwarto ni Gela. Hinalikan niya ito sa noo. Ang natutulog na mukha ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Para sa iyo ito, princess, bulong niya. At para sa mami mo. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa meeting point. Habang nasa daan, muli niyang pinanood ang video ni Victor. Ang mapanlait na ngiti. Ang pag-amin sa pagpatay. Bawat salita ay parang gasolinang bumubuhos sa nag-aalab na galit sa kanyang puso. Sa police headquarters sa Batangas, isang team ng mga SWAT ang naghihintay. Ipinakita ni Miggy ang plano sa isang malaking mapa ng daungan. Ang bawat team ay may kanya-kanyang pwesto. Ang Team Alpha ay sa main gate. Ang Team Bravo ay sa tubig, sakay ng mga speedboats. Si Gabo ay mananatili sa command van kasama si Miggy. Gabo, maliwanag ba? Dito ka lang, mariing sabi ni Miggy. You are a civilian, a witness, hindi ka pulis. Tumango si Gabo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mapa sa isang maliit na pulang X na nagmamarka sa lokasyon ng yate. Gabi, madilim ang daungan, maliban sa ilang mga ilaw na nagbibigay liwanag sa mga pathway. Ang hangin ay amoy alat at isda. Ang tanging maririnig ay ang mahinang alon na humahampas sa mga pundasyon. Mula sa loob ng command van, sa pamamagitan ng isang pares ng high-powered na binoculars, pinanood ni Gabo ang eksena. Ang kanyang puso ay dumadagundong kasabay ng bawat segundo na lumilipas. Ang lahat ng team ay nasa pwesto na. Hinihintay na lang nila ang target. Any movement? Tanong ni Miggy sa radyo. Negative, sir. Quiet on all fronts. Sagot ng isang boses. Lumipas ang isang oras, 2. Nagsimula ng mag-alala si Gabo. Baka mali sila. Baka hindi ito darating. At pagkatapos, isang itim na van ang pumasok sa main gate. Sir, we have a vehicle. Black van, tinted windows. Sabi ng boses mula sa Team Alpha. Hold your positions, utos ni Miggy. Wait for my signal. Huminto ang van malapit sa dulo ng pier, ilang metro mula sa yate. Bumukas ang pinto at bumaba siya. Si Victor Salcedo, nakasuot ng simpleng damit, may bitbit na isang malaking itim na duffel bag. Lumingon-lingon siya sa paligid na para bang may sinusuri. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad papunta sa yate. Sa loob ng van, napatayo si Gabo. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Iyon na siya. Ang demonyo, ang multo, nasa harapan na niya. Sa pamamagitan ng binoculars, nakita ni Gabo ang mukha ni Victor. Nakangiti ito.
Isang ngiting kampante, isang nangiti ng isang taong akala niya ay nakatakas na. Malapit na siya sa yate, 5 hakbang na lang. 4, 3. Now, utos ni Miggy sa radyo. All teams, go. Biglang nagliwanag ang buong daungan. Mula sa likod ng mga container, mula sa dilim, lumabas ang mga SWAT. PNP, huwag kang gagalaw! Ang ngiti sa mukha ni Victor ay naglaho. Napalitan ito ng pagkagulat, pagkalito, at pagkatapos, purong galit. Ibinagsak niya ang bag at bumunot ng baril. Nagsimula siyang tumakbo, papunta sa yate. Ang kanyang huling takas, ang tunog ng putok ng baril ay parang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng laman ni Gabo. Sa isang iglap, binaliwala niya ang utos ni Miggy, ang lahat ng plano. Tinulak niya ang pinto ng command van at tumakbo palabas. Gabo, bumalik ka dito! Sigaw ni Miggy, ngunit hindi na niya narinig. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa isang tao. Kay Victor. Sa gitna ng kaguluhan, si Victor ay parang isang mabangis na hayop na na-corner. Nagpapaputok siya ng sunod-sunod, hindi para tumama, kundi para makalikha ng gulo, ng pagkakataon, para makatakas. Tumakbo siya pataas sa ramp ng yate. Malapit na siyang makapasok sa loob, ngunit bago pa man niya marating ang pinto, isang pulis mula sa Team Bravo na nakaabang sa kabilang bahagi ng yate ang sumulpot at sinipa ang baril mula sa kanyang kamay. Ang baril ay lumipad at nahulog sa madilim na tubig. Nawalan ng armas, si Victor ay napapalibutan na. Ang mga pulis ay papalapit mula sa lahat ng direksyon. Ang mga laser sight ng kanilang mga baril ay nakatutok lahat sa kanyang dibdib. Tapos na ang laban. Itinaas ni Victor ang kanyang mga kamay, isang senyales ng pagsuko. Ngunit nang makita niya si Gabo na tumatakbo papalapit, isang demonyong nangiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Gabo? Pare! Sigaw niya na para bang matagal na silang magkaibigan. Sumakto ang dating mo. Sayang, hindi ka na-invite sa aking farewell party. Manahimik ka! Sigaw ni Gabo. Ang boses ay puno ng galit. Huminto siya ilang metro mula sa kanya. Pinipigilan ng 2 pulis. Bakit? Tanong ni Victor. Ang boses ay nang-aasar. Masakit ba? Masakit bang malaman na ang taong pumatay sa asawa mo ay nakatulog sa kama mo, nakilaro sa anak mo, at halos makuha ang lahat sa'yo? Bakit mo ginawa yon sa asawa ko? Sigaw ni Gabo. Ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Ang tanong na kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig ng demonyong ito. Tumawa si Victor, isang tawang malakas at walang pagsisisi. Bakit? Dahil kaya ko. Dahil si Althea, sa kanyang katalinuhan at kayabangan, ay minaliit ako. Akala niya, isa lang akong maliit na daga na nagnanakaw ng keso. Hindi niya alam, isa pala akong ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Huminga siya ng malalim, tila ninanamnam ang bawat sandali. At dahil nasisiyahan akong makita kang nawawasak, dugtong niya, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Gabo. Ang makita kang unti-unting gumuho, iyon ang tunay na tagumpay. Ang pera, bonus na lang yon. Ang tunay na premyo ay ang sakit mo, Gabo. Ang pagdurusa mo. At sa bawat araw na nabubuhay ka, maaalala mo ako. Maaalala mo na ako ang nanalo. Ang pag-amin na iyon, ang walang halong kasamaan, iyon ang huling tulak na kailangan ni Gabo. Sa isang malakas na puwersa, kumawala siya sa mga pulis na nakahawak sa kanya. Sumugod siya papunta kay Victor, hindi para manakit, hindi para pumatay, para lang sa isang bagay. Sinunggaban niya ang kwelyo ni Victor at inilapit ang mukha nito sa kanya. Tingin ka sa mga mata ko. Utos niya, ang boses ay isang mapanganib na bulong. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Victor, walang pagsisisi,
Walang takot, tanging purong pagkamuhi. Hindi ka nanalo, sabi ni Gabo. Bawat salita ay mabagal at puno ng kahulugan. Maaring nakuha mo ang buhay ni Althea. Maaring ninakaw mo ang kapayapaan ko. Pero nabigo kang kunin ang anak ko. At hanggat nabubuhay si Gela, hanggat nabubuhay ang pagmamahal ko para sa kanya, hindi ka kailanman mananalo. Mabubulok ka sa kulungan at araw-araw, maaalala mo hindi ang tagumpay mo, kundi ang pagkabigo mo. Ang pagkabigo mong sirain kami ng tuluyan. Isang mabilis na pagbabago ang naganap sa mga mata ni Victor. Isang kislap ng pagkairita. Isang kislap ng pagkatalo. Sa wakas, nasaktan siya. Tinamaan siya ni Gabo sa nag-iisang bagay na mahalaga dito. Ang kanyang ego. Bago pa man makasagot si Victor, hinila na siya ng mga pulis palayo. Pinusasan ng kanyang mga kamay sa likod. Hindi pa tayo tapos, Gabo. Hindi pa. Sigaw ni Victor habang kinakaladkad siya palayo. Mabubulok ka rin sa impyernong ginawa ko. Hindi na lumingon si Gabo. Pinanood lang niya habang isinasakay ang mamamatay tao sa police car. Ang mga ilaw ng sirena ay umiikot, nagbibigay kulay sa madilim na gabi. Ang mga sigaw ni Victor ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan nang nawala. Naiwan si Gabo na nakatayo sa pier, siya at si Miggy. Tapos na pare, sabi ni Miggy na marang tinapik ang kanyang balikat. Tumango si Gabo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa madilim na tubig ng dagat. Ang galit na nag-aalab sa kanyang puso sa loob ng napakatagal na panahon ay unti-unting namamatay, napapalitan ng isang malawak at nakakapanghinang kalungkutan. Oo, nahuli na nila siya. Pero hindi nito maibabalik si Althea. Hindi nito mabubura ang mga peklat na iniwan ni Belle sa puso ni Gela. Hindi nito maiaalis ang sakit. Tumingala siya sa kalangitan, sa mga bituin. Hinanap niya ang pinakamaliwanag. Tapos na, mahal ko. Bulong niya sa hangin, sa dagat, sa mga bituin. Tapos na. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang malaman niya ang katotohanan, hinayaan ni Gabo ang sarili niyang umiyak. Hindi iyak ng galit, hindi iyak ng kawalan ng pag-asa, kundi iyak ng isang taong sa wakas ay nagsisimula ng magpaalam. Ilang buwan ang lumipas, ang ingay ng media ay unti-unting humupa. Ang mga pangalang Isabel Gonzalez at Victor Salcedo ay naging mga luma ng balita, mga paalala na lamang ng isang madilim na kabanata. Si Belle ay hinatulan ng mahabang pagkabilanggo para sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Si Victor naman, na napatunayang may sala, hindi lang sa pandaraya kundi sa brutal na pagpatay kay Althea, ay hindi na kailanman masisilayan pa ang araw sa labas ng kulungan. Ang katarungan ay nakamit. Ngunit para kay Gabo at Gela, ang tunay na laban ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang laban para muling buuin ang kanilang mga sarili. Ang kanilang lingguhang pagbisita sa opisina ni Dr. Santos, isang child psychologist, ay naging isang sagradong ritual. Sa una, si Gela ay tahimik lamang, nagdodrawing sa isang sulok. Ngunit dahan-dahan, sa tulong ng mainit na ngiti at malumanay na boses ng doktora, nagsimula siyang magsalita. Isang hapon, habang nakaupo si Gabo sa isang silya sa gilid, narinig niyang ikinuwento ni Gela ang tungkol sa masamang panaginip. Sinabi po niya na kapag hindi ako sumunod, magiging malungkot si Daddy, mahinang sabi ng bata, habang hawak ang isang krayola. At ayokong maging malungkot si Daddy, kasi mahal ko po siya. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Gabo. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng pagmamalaki at walang hanggang pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ng anak at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito umurong. Ngumiti ito sa kanya. Ang kanilang bahay sa Tagaytay, na dati isang entablado ng kasinungalingan, ay unti-unti nilang binago. Isang Sabado ng umaga, nagpasya silang maglinis. Itinago nila ang lahat ng gamit na nagpapaalala kay Belle.
Ang mga mamahaling palamuti ay pinalitan nila ng mga simple at makukulay na bagay. Ang mga litrato ni Belle ay inalis nila sa mga frame. "Daddy, anong kulay ang ipapalit natin dito?" tanong ni Gela habang nakaturo sa isang pader sa sala na kulay beige, ang paboritong kulay ni Belle. "Anong kulay ba ang gusto ng prinsesa ko?" nakangiting tanong ni Gabo. "Gusto ko po, dilaw. Para po laging may sikat ng araw sa loob ng bahay," masayang sabi ni Gela. At kinahapunan, ang mag-ama ay abala sa pagpipinta ng pader ng sala ng isang masayang kulay dilaw. Ang amoy ng pintura ay humalo sa tunog ng kanilang mga tawanan at dahan-dahang itinaboy ang mga multo ng kahapon. Isang linggo, dinala ni Gabo si Gela sa Tagaytay Memorial Park. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, naroon ang puntod ni Althea. Malinis ito at napapaligiran ng mga bulaklak. Umupo sila sa damuhan at sa kauna-unahang pagkakataon, ikinuwento ni Gabo sa kanyang yumaong asawa ang lahat. "Mahal ko," simula niya, ang boses ay mahina. "Nakuha na natin siya. Nahuli na natin ang taong gumawa nito sa'yo. Matagal akong naging bulag, Althea. Patawarin mo ako. Pero ngayon, nakikita ko na ang lahat ng malinaw." Tumingin siya kay Gela na tahimik na nakikinig. "Ang anak natin, napakatapang niya. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang nagpapaalala sa akin araw-araw na may dahilan para bumangon, para magpatuloy." Dahan-dahang inilapag ni Gela ang isang puting rosas sa ibabaw ng lapida. "Hi, Mami," bulong nito. "Sana po masaya na kayo dyan." Habang papalubog ang araw, nakaupo ang mag-ama sa kanilang balkonahe, sa kanilang bahay na ngayon ay tunay ng tahanan. Ang dilaw na pader sa sala ay tila kumikinang sa ginintuang sinag. Pinanood nila ang pagkulay kahel ng kalangitan, ang dahan-dahang pagtatago ng araw sa likod ng bulkang Taal. Isang pamilyar na tanawin, ngunit ngayon, mayroon na itong bagong kahulugan. Hindi na ito isang paalala ng isang perpektong kasinungalingan. Ito na ngayon ang simbolo ng isang bagong pag-asa, isang bagong bukas. Binasag ni Gela ang katahimikan. Tumingala ito sa kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng inosenteng tanong na naglalaman ng bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan. "Daddy, are we going to be okay?" Ngumiti si Gabo. Isang ngiting totoo at puno ng kapayapaan. Niyakap niya ang kanyang anak, ang kanyang knight, ang kanyang prinsesa. Hinalikan niya ito sa tuktok ng ulo at ibinulong ang pangakong bubuo sa kanilang mga durog na puso. "Oo, anak, kakayanin natin to. Tayong dalawa."